pansamantalang guro para sa klase na ito. Ako si Ginoong Jairi Luzana at sa hapon na ito ay magkakaroon tayo ng diskusyon sa ating klase na ESP 7. So, bago natin simulan ang ating klase, sa hapon na ito ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panimulang prayer. Inaanyayahan ko ang lahat na ibigit ang kanilang mga mata at simulan ang ating dasal para sa hapon na ito. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa hapon na ito. Bago namin simulan ang aming klase ay hinihingi kami sa inyong patnubay upang lahat ng mga bagay ay aming matututunan sa hapon na ito. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na inyong ibinigay sa aming pang-araw-araw. At salamat Panginoon na kami ay magkakaroon ng mahiwasay na klase sa hapon na ito. Ako ay aming pinapasalamat at idinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na umupo lahat. Para sa hapong ito ay unang-una ay i-check ko muna ang ating attendance. So kapag itinawag ko ang inyong pangalan, ang gagawin nyo lamang ay itaas ang inyong kanang kamay at magsabi na nandito po. Okay? Alfaro Arian. Dito po. Andog Kevin James. Dito po. Bosito Marigold. De la Cruz Syra Jane. Abordo Gabriela May. Leshana Jennifer. Lanyas Ashley. Mularon EJ. Okay, so kompleto ang lahat na nasa ating listahan ng mga mag-aaral para sa hapon ito. At atin ang sisimulan ng formal ang ating klase. Ang ating diskusyon sa hapon na ito ay pinamagatang ano ang aking gagawin. Ito ay sa kaugnayan ng pagpapahalaga at virtue. Ito ang ating mga layunin sa hapon na ito o sa klase na ito. Para sa unang layunin, inaanyayahan ko si Syra na basahin ang letra B. Natutukoy ang kahulugan at kahalagahan ng pagpapahalaga. Para sa letrang B, inaanyayahan ko si Jennifer na basahin ito. At sa huli, sa letrang C, inaanyayahan ko si EJ na basahin ito. Naipapaliwanag ang pagkakaiba ng ganap na pagpahalagaan mulat at pagpahalagaan ng tao. Okay, maraming salamat sa lahat ng nagbasa. Yan ang ating magiging layunin sa hapon na ito. Para sa ating panimulang gawain, ipinamagatang isang tanong, isang sagot. Ito ang ating magiging tanong para sa hapon na ito. So para sa iyo, bakit nga ba mahalaga ang gumawa ng tama at matitino na desisyon sa buhay? Naniniwala ba kayo na ito ay totoo at tama? Opo. Okay, so para sa inyo, bakit nga ba? Okay, Marigold, ano nga ba ang iyong sagot para sa tanong na ito? Bakit mahalaga ang gumawa ng matitino at tamang desisyon sa buhay? Dahil kapag hindi ka gumawa ng matitino na desisyon, dahil ito ay mag-result na din sa wakas ng iyong desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Dapat marunong ka mag-isip kung anong gusto mong gawin sa buhay at mag-desisyon. Kailangan isipin kung bago ka mag-desisyon kung anong gusto mong gawin. Okay, very good. Maraming salamat. Very good sa iyong sagot. At EJ, ano naman ang iyong magiging sagot para sa tanong? Para wala kang pagpapalagay. Naranasan mo na ba ang gumawa ng isang desisyon sa buhay? O naranasan mo rin ba ang gumawa ng mga maling desisyon sa buhay mo? O ano ba ang iyong mga naranasan na mga pagsisisi? Yung ang dili na mga pinakailangan namin yung iba ay mas mahal at iba naman ay Hindi na tayo mahal. hindi masyado mahal sa kanila. Okay. So, ang tinutukoy ni DJ ay sa pagiging responsable sa ating pag-handle ng mga pera natin o finance.
maraming salamat, Mary Gold at DJ sa inyong kasagot. Susunod ay ang paglalahad. Tukuyin lamang ang mga sumusunod kung ang kilos na ipinapakita sa bawat larawan o litrato ay mabuti o masama. Tumayo kung sa tingin mo ay tama at umupo naman kung sa tingin mo ay mali. So, kayong lahat magpa-participate sa activity na ito. Ngunit may tatawagin akong mga tao na mag-e-explain kung bakit para sa kanya ay tama o mali ang larawan. So, pag para sa inyo, ang nakita niyong kilos ay tama, ano ang gagawin niyo? Tatayo. At kung mali naman, mapapanatili kayong uupo o hindi kayo tatayo. So, para sa larawan 1, ano ba ang inyong sagot? So, ano nga ba ang gagawin kung tama ang larawan? So, sa iba, inuulit ko, lahat ang magpa-participate. Ngunit, isa lang ang mag-explain kung bakit. Okay, so since si Syra ang unang tumayo kanina, maaaring umupo ang iba at i-explain ni Syra kung bakit nga ba para sa kanya ay tama ang nasa litrato. Ito ay tama dahil kailangan ito sa ating Okay, Syra, ulitin mo ang iyong sagot mula sa una. number 3 na ako yun, Joy. Tama ito dahil kinakailangan ito ng ating larawan. Okay, salamat sa iyong sagot. So, tama ang nasa larawan dahil bawat isa sa atin ay dapat na may disiplina sa pagdasal araw-araw. Hindi lamang sa simbahan, hindi lamang sa kung saan, pero dapat mayroon tayong disiplina. Kung nasan man tayo, ay maaari tayong magdasal. Tama nga ba? Okay, so sa pangalawang litrato, tatayo kung tama at uupo kung mali. Ayan na ba ang inyong mga sagot? Okay, so sa pangalawa, Kevin, bakit mo nasabi na mali ang nasa larawan? Tumayo ka at sabihin mo ang iyong sagot. Mali ang nasa larawan ay kasi gawa tayo mga away na ating kapatao. Okay, so dapat hindi tayo nakikipagsuntukan sa ating kapwa o nakikipag-away. Bagkus ay dapat pag-usapan kung mayroon ng mga issue o may hindi pagkakaunawaan. Okay? So pag meron kayong mga nakakalaban o mayroon kayong mga issue sa ibang tao, sa halip na inyong awayin o ganito ang gagawin nyo na makikipagsuntukan kayo, sa halip ay dapat pag-usapan ng maayos. Okay? Para sa pangatlo, tama nga ba ang inyong nakikita sa larawan o hindi? Okay, so nakikita ko na walang tumayo. Kaya, sino ba ang gustong sumagot para sa pangatlo? Okay, Arian, itinaas mo ang iyong kamay. Para sa iyo, bakit sinasabing mali ang nasa larawan? Napapakita ito ng Mahalaga ba ang magpapakita tayo ng respeto sa guro o hindi? At paano naman natin ito mapapakita sa guro natin? Na meron tayo pagrespeto sa kanila. Sinong gustong sumagot? Pwede ka na umupo? Paano natin napapakita ang pagrespeto sa ating mga guro? Syra? sa pakikinig ng maayos at Pakikinig ng maayos. Very good. Tinaas mo ang iyong kamay. sa pakikinig at hindi pwedeng magalit sa iyo. Maraming salamat. Para sa ika-4 na larawan, ano ba ang inyong nakikita? Ito ba ay tama o mali?
sumagot? Pwede na umupo. Sino ang gustong sumagot para sa pang-apat? Okay, Jennifer. Ano ba ang iyong masasabi kung bakit tama? Dahil ang litrato ay nagsasaad na mabuti yung gawa at nakaroon ng kanyang ina. Okay. So pag mayroon tayong mas nakakatanda sa atin na nangangailangan ng tulong, dapat na atin ito tulungan at hindi pabayaan. Okay? Para sa panglima, so 3 na lamang na mga larawan ang natitira. Sa panglima, ito ba ay tama o mali? Okay, walang tumayo. So, aking iniisip na para sa inyo ay mali ang nasa larawan. So, Gabi, para sa iyo, bakit nga ba mali ang iyong nakikita sa larawan? Dahil ito ay hindi nakakatulong sa ina. Okay, hindi nakakatulong sa kinabukasan. At ano nga ba ang dapat gawin sa halip na ganito, na makikipagkopya sa iyong classmate? Dapat na mag-aral na mabuti upang may naisagot sa inyong mga exams o mga test. Pang-anim, ang inyo bang nakikita ay tama o mali? Tama. Okay, tama. So, pwede na umupo. Ashley, bakit nga ba tama ang iyong nakikita sa larawan? Ano sa larawan ay cancer? Ito ang matandang kinakitasan at para din Okay, maraming salamat Ashley. So, dapat na sa murang edad ay natututo na tayo na linisin ang ating sariling mga kwarto at tumutulong din tayo na maglinis sa loob ng ating mga bahay. Ginagawa niyo ba ito sa inyong mga bahay o hindi? Opo. Ginagawa. O minsan naman ay hindi tayo nakikinig sa ating mga magulang, di ba? So dapat matuto tayo na tumulong. Kahit sa mga simpleng mga bagay ay nakakapagbigay na ito ng tulong sa ating mga magulang. Para sa panghuli, ito ba ay tama o mali? Okay, so walang tumayo sa inyo. So, para sa panghuli, Marigold, tama ba ito? Hindi. So, bakit? dahil hindi ka pwedeng maglakaw ng hindi sa iyo na hindi mo pinaghirapan. Okay, very good. So, dapat na hindi tayo nagnanakaw o ang pagnanakaw ay kinukuha ang anumang bagay na hindi sa iyo. So, dapat na natututo tayong pinaghihirapan ang mga sarili nating mga gamit at hindi tayo kumukuha ng gamit ng ibang tao. Naiintindihan niyo ba? Opo. Okay. So, ano nga ba ang virtud? Sa hapon na ito ay tatalakayin natin ang definition at kung ano ang virtud. So, ito ay galing sa salitang Latin na virtus na nangangahulugan ang pagiging tao. Ang virtud ay laging kaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. So, ang virtud o sa Ingles na wika ay virtue, ito ay mula sa salita na ang virtus sa Latin, nangangahulugan na pagiging tao. So, pag ikaw ay ang ganap o tunay na tao, ay dapat mayroon kang virtud sa iyong sarili. Ang mga virtues o virtud ay ang mga mabubuting gawa na natural na lumalabas sa mga tao. Ang virtud ay hindi taglay ng tao sa kanyang kapanganakan. So, ibig sabihin nito ay pagpanganak sa tao ay hindi pa niya taglay ang virtud na ito. Ngunit ito ay natututunan. Wala pa siyang kakayahang mag-isip. Di ba naintindihan natin na kaugnay ito sa pag-iisip at pagkilos ng tao? So, dahil pag meron tayong isang bata o bagong panganak na bata, wala pa siyang pag-iisip. Hindi pa matured ang kanyang pag-iisip. So, kaya hindi niya taglay ang mga virtud na ito. So, magpasya, mga tuwiran at kumilos sa kanyang pagsilang. Ngunit, sa paglipas ng panahon, sa paglaki ng bata, unti-unti niya makikita ang pagbabago at pag-unlad. Ang mga ito ay dahil sa gawi or sa wikang Ingles ay mga habits na ginagawa. Ang gawi, ano nga ba ang gawi? Pakibasa, Gabi. Ang gawi ay bunga
nakakaraang kilo. Okay, so ang gawi or habit, kapag palagi mo nang ginagawa, ito ay kahit anumang bagay na araw-araw mo nang ginagawa, nagiging habit mo na. Nagiging bunga na ito ng paulit-ulit ng anumang bagay na iyong ginagawa. So, ang bawat tao ay may magkakaibang gawi. Pwede na ang mga gawi ni Kevin ay iba sa mga gawi ni Saira o ni Ashley. At ang gawi naman ni Ashley ay iba ni Gabby or ni Jennifer. So, iba-iba lahat tayo ng mga gawi dahil iba't iba rin tayo ng mga kinalikhan o ng mga kultura na kinalakihan. Bilang tao, kailangan natin, ay bago pala iyan, ito ay bunga ng mahaba at mahirap na pagsasanay. For example, ang mga basketball players, hindi sila nagiging magaling na basketball player kapag walang mga training na ginagawa o walang pagsasanay. Kaya dapat na sinasanay ang sarili, hindi lang yan na-a-apply sa basketball, ngunit sa lahat ng aspeto ng buhay ay dapat sinasanay natin ang ating mga sarili. So bilang tao, kailangan nating makamit ang dalawang mahahalagang kasanayan. Ano nga ba ang dalawang ito, Ashley? Intellectual na virtue. At ano ang dalawa? Intellectual ang una at ang pangalawa ay Moral na virtue. moral na virtud. So ito ang dalawang uri ng virtud, intellectual at moral na virtud. Ang moral na virtud, ito ay ang pagpapaunlad ng ating kakayahang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na siyang gawain ng ating kilos loob. So ang moral na virtud, ito ay ang kakayahan natin na mamili ng anumang tama na gawain o gawin. Ito ay ang paggawa ng mabuti at ang pag-iwas sa masama. Ginagawa niyo ba ito? Pero minsan, hindi naman natin namamalayan na meron tayong mga nagagawa na hindi mabuti o nakakagawa tayo ng mga kasalanan, di ba? Minsan. Pero pag palagi na lang natin ginagawa, so hindi na siya nagiging mabuti para sa iyo at para sa mga tao. Pangalawa, ang katarungan o justice sa wikang Ingles, ito ay isang kilos na maaari lamang purihin o sisihin kung ito ay ginagawa ng malaya. Pangatlo, pagtitimpi. Ano nga ba ang pagtitimpi, Marigold? Temperance or moderation. Nabubuhay ang tao sa mapanukong mundo. Okay, so pagtitimpi. Yung temperance o itong moderation, dapat na naiintindihan at ina-apply natin. Kasi halimbawa, pag meron tayong ginagawa, pag inom ng wine, pwede natin itong gawin sa mga mahalagang okasyon o mga espesyal na okasyon, gaya ng mga kasal, graduation, o kahit anumang espesyal na mga ganap sa ating buhay. Ngunit hindi natin pwede ito gawing habit. Tama? Dahil hindi ito nagbibigay ng mabuting epekto sa ating mga katawan. Kaya dapat merong temperance, merong pagtitimpi. Yung nakakaya mong kontrolin ang sarili mo na hindi gawin ang isang bagay o gawin ang isang bagay. Itong sunod naman, katatagan o fortitude. Ano ang katatagan, Kevin? Ang pagiging matatag sa lahat ng pagsubok. Okay, so pag matatag ka, itong mga Pilipino, lahat naman tayo ay matatag, di ba? Yung parte na sa Filipino values na kung saan ay kahit anong mga trahedya ang ating nararanasan ay nagagawa pa rin natin na ngumiti. So, yan ang isa sa mga mabuti na mga gawi ng mga Pinoy na kahit may mga problema, kahit na may mga pinagdadaanan sa buhay, ay nakangiti pa rin. So, bigyan nyo nga ng ngiti ang inyong katabi. Hindi naman nakikita, di ba, dahil sa mga face mask. So, sunod, ito ay ang maingat na paghuhusga o prudence. Ano nga ba ito? Sino pa hindi nakakabasa? Apya. Pinakamahalaga ang maging mabuti. Ito ay ang pinakamahalaga na maging mabuti. Dapat ang ginagawa natin sa lahat ng ating makakaya ang gumawa ng mabuti sa ating sarili at sa ibang tao. So,
aari ito na gaya sa mga larawan na ating nakita. Ito ay ang paglilinis sa ating kwarto, pagrespeto sa ating mga guro, sa ating mga magulang, at hindi natin sinasaktan ang ibang tao. Kahulugan at uri ng pagpapahalaga. So ang pagpapahalaga o values ay nagmula sa salitang Latin na valore o valor. Ito ay nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. So ito yung ang pagpapahalaga ay ito yung pagiging malakas, hindi lang sa physical na aspeto, hindi lang sa physical o yung lakas ng iyong katawan, kung sa halip o bagkus ay ang lakas ng ating pag-iisip. Yung mental na ating pag-iisip ay mabuti at ito ay makabuluhan o pagkakaroon ng saysay yung ating mga ginagawa. May purpose ang ating mga ginagawa. Sunod, ang bawat tao ay maaaring may iba't ibang kahulugan sa salitang pagpapahalaga. So, hindi ito limitado sa definisyon na aking ibinigay, ngunit sa lahat ng iba't ibang mga tao ay mayroon din silang ang mga sariling definisyon kung ano ang ibig sabihin ng salitang pagpapahalaga o values. Naintindihan niyo ba? Sunod, para sa isang mamamayan na inilaan ang kanyang malaking panahon sa paghahanap buhay upang kumita, ang pagpapahalaga para sa kanya ay maaari lamang niyang ihalin tulad sa halaga ng piso. So para sa mga tao na araw-araw kumakayod, nagtatrabaho, so of course, para sa kanila, yun ang kanilang binibigyan ng halaga o pagpapahalaga. So kung ang tatanungin naman ay isang magulang, ang pagpapahalaga niya ay ang mithiin at ang mga bertud na nais nilang ituro sa kanilang mga anak. So kung ikaw ay isang magulang, ang iyong pagpapahalaga ay kung ano ang natututunan ng mga anak mo. Yun yung mahalaga sa iyo bilang isang magulang. So nag-iiba-iba ang definisyon ng salitang pagpapahalaga depende sa tao. Naintindihan niyo ba? Okay, so tandaan, ito na yung huling parte. Palagi natin tatandaan na ang isang kilos ay mabuti kung ito ay nakapagbibigay ng ligaya or joy sa ibang tao. So, ating malalaman ang ginawa natin ay tama kung ating napapasaya ang ibang tao. Kung tayo ang magiging rason kung bakit lumimiti ang ibang tao. Instead na o sa halip na sila ay nalulungkot. Pag meron tayong ginawa na hindi kaaya-aya sa kanila. So, pag masama naman, kung at ito naman ay masama kung nagbibigay ng pagdusa or suffering sa ibang tao. So, dapat na atin itong hindi gawin sa iba, yung magkakos tayo ng suffering sa kanila o pagdusa. Okay, so ihanda ang inyong mga papel. Meron ba kayong mga papel? Okay. Ihanda ang inyong mga papel dahil magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. So meron lamang tayong 10 items para sa examination na ito. Sa pagtataya na ito, para sa bilang 1 hanggang 5, ay inyo lamang tutukuyin ang salita na hinahanap ng bawat pangungusap. So ito ay identification, so we can English. Inyong tukuyin kung ano ang salita na ating hinahanap base sa babasahin ko ng mga pangungusap. Okay? At bilang 6 hanggang 10, ang gagawin nyo ay susulat kayo ng isang salaysay o essay writing. So magsusulat kayo mamaya. So simulan natin sa bilang 1 hanggang 5. Sulatan nyo ang inyong mga papel ng bilang 1 hanggang 5. Pagkatapos ay babasahin ko ang bawat numero at ang kahulugan at tutukuyin nyo kung anong salita ang hinahanap. Naintindihan nyo ba? Para sa bilang number 1, ito ay galing sa salitang Latin na virtus na nangangahulugan ang pagiging tao. Ang virtud ay laging kaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. Ano ang sagot para sa bilang number 1? Babasahin ko ulit. Ito ay galing sa salitang Latin na virtus na nangangahulugan ang pagiging tao. Okay na bang lahat? Sagot
ay bunga ng pag-uulit-ulit na pagsasagawa ng kilos. Ano nga ba ito? Kapag paulit-ulit mo na lang ginagawa ang isang bagay. Pangatlo, ito ay pagiging matatag sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ito ay pagiging matatag sa lahat ng pagsubok sa buhay. Pang-apat, okay na bang lahat? Sa bilang 3. Ito ay nagmula sa salitang Latin na valor o valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay. Ito ay nagmula sa salitang Latin na valore o valor na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay. At panghuli, para sa pagtataya sa identifikasyon, ito ay anumang bagay na kaibig-ibig, kaakit-akit, kahanga-hanga, nagbibigay ng inspirasyon, at nagpapasaya. Ito ay anumang bagay na kaibig-ibig, kaakit-akit, kapuri-puri, kahanga-hanga, nagbibigay inspirasyon, magaan, at nagbibigay ng kasiyahan. Handa na ba ang lahat? Para sa bilang 6 hanggang 10. So para sa bilang 6 hanggang 10, ito ang maging tanong sa gagawin mong salaysay o essay. Bakit mahalaga ang paggawa palagi ng tama at paano natin mapapanatili ang ating ganap na pagpapahalagang moral? Inuulit ko, bakit mahalaga ang paggawa palagi ng tama at paano natin mapapanatili ang ating ganap na pagpapahalagang moral? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ito. At paalala lang, wag kumopya sa inyong classmate at mag-focus lamang sa inyong sariling sagot. Okay. Tapos na bang lahat? Opo. Okay, very good. So, pakipasa ang inyong mga sagutang papel. Ibigay ito sa, yung mga nasa likod, ibigay lang sa inyong harapan. At ang bawat nasa harap, sa kanila na ako magpo-connecta. Ano ba nangyari sa ibang mga papel na aking makikita? Okay. Panghuli, mayroon tayong output na gagawin para sa hapon na ito. So, bibigyan ko kayo ng mga papel para sa activity na ito. Ang gagawin nyo lamang ay yung nasa likuran. Ang gagawin nyo lamang ay magguguhit kayo. Alam ko na mahilig kayong gumuhit. So, guguhit lamang kayo ng kahit anong litrato na nagpapakita ng mabuting gawi o mabuting gawain. Kahit ano na nagpapakita na mabuti natin ginagawa sa ating kapwa. Inuulit ko, gumuhit lamang kayo ng kahit anong mga gawi na nagpapakita na ito ay mabuti. Bibigyan ko kayo ng
3 minuto upang gawin ito dahil alam ko na magagaling kayo sa pagguhit. Paalala lang, ito ay 15 points, kaya gandahan nyo ang inyong mga ang guhit o ang mga drawing ninyo. Oh, ano ba yan tinitingnan mo sa papel ni Syra? Pagguhit lang yan, dinokopyan niyo pa? Okay, tapos na ang inyong 3 minuto. Tapos na ba ang gumuhit ang bawat isa sa inyo? Okay, gaya kanina, pakibigay man inyong mga sagutang papel sa tao na nasa inyong harapan at sa kanila ko nang pokolektahin ang mga papel. Okay, aking nakikita na magaganda ang inyong mga ginuhit o ang mga drawing ninyo. May nagbibilig sa halaman, may nagbibigay ng gold. Sino ito nagbibigay ng gold? Ang yaman yun. Tapos, meron din nagwawalis sa bahay na hindi ko alam kung saan siya nagwawalis. Pero nandito ang kanyang bahay. No? Ngunit, very good pa rin. Bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili para sa atin na ito. Ako ay lubos na nasisiyahan dahil sa bawat isa sa inyo na naging parte ng klase na ito. So, kayo ba ay may natutunan para sa hapon na ito? Oo. Okay, very good. So, once again, sa ating uulitin, ako ang inyong pansamantalang guro para sa hapon na ito. Ako si Ginoong Jerry Lozana at ako ay lubusan na nasisiyahan na ako ay nagturo sa inyo sa hapon na ito. Pwede bang tumayo tayo lahat at bigyan natin ng Junisha Clap ang bawat isa. Alam niyo ba kung ano ang Junisha Clap? So, tuturuan ko kayo kung ano ito. So, pakiyaw clap ang ginawa ko. So, maliyan. So, ang gagawin ninyo ay ganito lang. I-stamp yung paa nyo. Tapos, clap na 2 beses rin. Tapos, very good, very good, very good. Ganon, ganon ang Junisha Clap. So, again, stamp ang paa. 2 beses, nakalakpak. Very good, very good, very good. Okay, sabay tayo lahat at pakilakasan ang inyong mga boses. 1, 2, 3. Okay, maraming salamat sa lahat. Maaari na kayong umuwi sa ating klase. Paalam at maraming salamat po, Ginoong Jaime Lozana. Okay, maraming salamat.